marami pa pong lalabas na video. Sinasabi ko po sa inyo, marami pa po. Pero saka na muna natin pag-usapan yung mga videos na lalabas. Ito muna pag-usapan natin. Yung A Time of Reckoning na sinasabi ni BP Sara. Yung pangapaninira sa mga Duterte. Merong video na talagang ebidensya kung sino ang totoong malinis at sino yung mga naglinisan lang dyan. So yan po ang pag-uusapan natin. Ito, binahay ni Risa Hontiveros, di umano. Ha? Binahay ni Risa. Yes po, tama po ang dinig ninyo. Di umano. Yung binahay ni Risa Hontiveros, dumanas ng pang-aabuso. May video. Okay? So sisimulan na po natin agad. Ito, pag-usapan natin itong unang video na didiin sa mga naninira kay BP Sara, ang mastermind sa paninira sa Duterte. Di umano, etong si Risa Hontiveros. Matapos tila minadali at manguna sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte para lang di umano masira at mababagsak at di na makatakbo pa sa darating na 2028 national election at tila nangarap na maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Pinansagang PhilHealth Queen ng bayan na si Risa Hontiveros tila mukhang binalikan ng matinding karma matapos lumantad ang isang testigo na siyang tila gumimbal sa taong bayan at sa mundo ng politika. Pinakaiingatan at tinatagong baho di umano ng PhilHealth Queen na si Risa Hontiveros tila nabunyag na sa publiko. Gaano kaya katotoo ang balitang ito, mga kababayan? Ating alamin. Bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, tila nangunguna si Risa Hontiveros sa gustong mapabagsak at masira ang vice-presidente na si Sara Duterte upang wala nang maging hadlang pa sa kanyang pagtakbo di umano sa paparating na 2028 national election at sa di umano'y pinakaasam-asam na maging susunod na presidente ng Pilipinas. Ang nagmamalinis na si Risa Hontiveros tila may tinatago di umanong kabulastugan at baho matapos lumantad na ang kanyang fake witness at ahasang walang takot na kumanta na sa publiko at inisa-isa pang isiniwalat ang buong katotohanan at tila inilaglag na ang PhilHealth Queen ng bansang Pilipinas. Tila nagkatotoo na nga ang kasabihan, ang karma di gyud magsaba. Narito ang buong pagpapaliwanag at pagbibigay opinyon ng sikat na DDS vlogger. Panoorin natin ang full video. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Marami pa pong lalabas na video. Sinasabi ko po sa inyo, marami pa po. Pero saka na muna natin pag-usapan yung mga videos na lalabas. Ito muna pag-usapan natin. Yung A Time of Reckoning na sinasabi ni BP Sara. Yung pangapaninira sa mga Duterte. Merong video na talagang ebidensya kung sino ang totoong malinis at sino yung mga naglinisan lang dyan. So yan po ang pag-uusapan natin. Ito, binahay ni Risa Hontiveros, di umano. Ha? Binahay ni Risa. Yes po, tama po ang dinig ninyo. Di umano. Yung binahay ni Risa Hontiveros, dumanas ng pang-aabuso. May video. Okay? So sisimulan na po natin agad. Ito, pag-usapan natin itong unang video na didiin sa mga naninira kay BP Sara, ang mastermind sa paninira sa Duterte. Di umano, etong si Risa Hontiveros. Pakinggan nyo po itong video na ito. Naku, talaga namang maisisiwalat ang kalokohan ni BP Sara. Naalala nyo ito, bago natin simulan itong video na ito, dahil meron ng anomalya itong si Risa Hontiveros na patungkol sa nagpapabricate ng mga ebidensya ng mga witnesses. Okay? Okay? Anomalya pa lang yan. Ha? Di umano. Pero eto na naman, meron na namang isa. Parang kumo-connect the dots. Parang nasa ugali na ni Risa yan. At bakit? Ito ba ay may koneksyon sa kanyang pagtakbo sa susunod na eleksyon? Ito ba ay paninira lamang sa mga Duterte? Pakinggan po natin. Aurelio alias Rene. Hindi po ako pinilit na... Naalala nyo yung hiniring po nila? Okay? Merong hearing sa Senado na alias Rene.
na iniimbestigahan ni Risa na siya lang ata ang nag-iimbestiga, walang gustong dumamay sa kanya. Doon pa lang parang parang medyo kaduda-duda na, no? Napansin nyo ba yon? Kung napanood nyo yon, ito yung testigo ni Risa. At binayaran niya. Binayaran niya ng 1 million para siraan ang Duterte. Magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo Siquio. Hindi ko na alat papaanuhan ha. Tingnan nyo po yung nakaraang video doon sa Senate. Umiiyak po itong mama na ito. Kasi hindi niya matanggap yung mga sinasabi niya fabricated. May script. Tingnan nyo, i-observe nyo. Hindi ko na po ilalagay dito. Pero i-observe po ninyo. Ibang-iba po yung kanyang pananalita dati. Umiiyak, may binabasa, hindi dire-diretso. Eto dire-diretso. Walang cut po, diretso. Bakit? Nagsasabi ng totoo. Marami siyang babanggiting pangalan dito. Tingnan ninyo. Buloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinuhang witness ni Sen. Risa Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako. Alam niyo bakit tinatakpan ng mukha before? Hindi para hindi makilala. Okay? Lalabas po yan. May mga ebidensya po tayo niyan. Okay? Tinatakpan para hindi makita yung reaksyon. Diba? Tinatakpan ng mata para yung pagsisinungaling, tinakpan ng mukha, naka-shades yan tapos nakatakip. Hindi para itago ang identity lang. Kung hindi para itago yung pagsisinungaling. Kasi pag alam mo talagang magsisinungaling ka, lalo't hindi ka katulad ng mga ibang politiko o yung mga ibang spokesperson ng mga politiko na talagang pathological liar, yung talagang nuknukan ng sinungaling, talagang mahano ka. Pero tingnan nyo, iba siya ngayon. Diretso siya. Walang takip ang mata, walang takip ang bibig. Ni Sen. Risa Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo Siquio. Tingnan mo ha. Yun, tatlong yun. PRRD. Ang target talaga nila PRRD, VP Sara, at Pastor Kibuloy. Bakit? Sasagutin yan. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na... Liwanagin ko ha, sinabi niya, hinahanap na siya ni Risa. Again, sinabi ni Risa, meron daw siyang mga ebidensya. Sige, labasan ng ebidensya. Etong tao na to, hindi ito magsasalita ng walang ebidensya. Okay? Even yung paghahanap sa kanya, may ebidensya yan. Ako, naniniwala ako may ebidensya yan. Okay? Pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019. Na-convert siya 2015, naging full-time worker ng KOJC 2019. Kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Naalala nyo yung Glory Mountain? Marami na po tayong videos niya kasi nakapunta na tayo dyan ilang beses na. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Sen. Risa Ontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Glenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Yan, okay. Timeline po tayo. 2021, lumabas na siya ng KOJC. Nagpaalam siya ng maayos. Kasi sa KOJC naman walang pilitan yan eh. Diba? Magpaalam ka lang ng maayos. So sinabi niya, nagpaalam siya ng maayos. Tapos nung 2024, ay nag-vlog siya dahil nagsimula na. Dito po, naalala nyo yung timeline, nagsimula na yung hearing patungkol para siraan si Pastor Kibuloy. Nag-vlog siya para pasinungalingan yung mga sinasabi kay Pastor Kibuloy. January 2024 po yun, nag-vlog siya. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yon, nangangailangan din ako ng pera. Doon pa lang ha, kasi sinasabi nila, ay, Coach Oli, baka binayaran lang yan ni Pastor Kibuloy, baka binayaran lang yan ni VP Sara, baka binayaran yan ng mga Duterte para bumaliktad. Hindi po. 2024, January, meron na siyang vlog na sinasabi, pinapasinungalingan niya na yung mga binabanggit na masasama kay Pastor Kibuloy. February, doon pa lang siya kinontak. Nakikita nyo? Doon siya bumaliktad, pero nag-vlog na siya. Naki-vlog niya na yun. Doon siya bumaliktad para sa pabor kay Risa.
binigyan ako ni share ng email ng opisina ni San Risa. Tingnan mo. Okay? Email galing sa office of Risa Ontiveros. According to him, linawin natin. Di umano sa opisina ni Risa Ontiveros. Ako nananawagan. Bago natin ituloy itong video na ito. Yung bangka nila, lulubog. Yung kanilang sandigan, lulubog. Kaya kung meron pang mga testigo dyan, maniwala kayo, hindi lalabas tong si alias Rene nang walang hawak na ebidensya. Hindi lalabas to si alias Rene nang walang hawak na mga videos laban kila Risa. Dahil hindi lang po si Risa ang damay dito. Even sila Torre. Mamaya po papangalanan pati si Torre. Marami siyang papangalanan dito. May mga hawak na ebidensya to. Ako naniniwala. Naalala nyo po before. Sinasabi ko, may lalabas na baho dito kay Risa. Hindi ko nasasabihin paano ko alam. Basta sinasabi ko po, dati, may lalabas na baho. Bakit ko nasasabi yun? Sige, sabihin natin. Kasi alam ko, lahat po fabricated. Nakilala ko po ang KOJC. Nakilala ko po si Pastor Kibuloy. Nakilala ko rin ang mga Duterte. Yung mga binibintang sa kanila, malabo. At naaalala nyo yung sinabi ni BP Sara, there will be a time of reckoning. Sinasabi ko sa inyo, matagal na rin may mga hawak na video si BP Sara. Hindi ko po sinasabi na si BP Sara ang naglabas na ito. Wala ako sinasabing ganun. Pero pansinin nyo, lahat nung prediction ko bago dumating tong petsa na ito, sinabi na natin. Risa, anong sabi ko? Wait ka lang. May mga hawak na video si BP Sara. Si BP Sara man ang naglabas na itong video na ito o hindi, tumutugma sa time, there will be a time of reckoning. Bakit? Kasi alam ng taong bayan, alam ko at alam nyo mga manunood sa akin, nagsisinungaling si BP Sara. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Eto na. Anong sabi ko kay Risa? Wait ka lang. Eto na yun. Diba? Alam natin yung karakas nila eh. Alam naman natin ba't gusto nilang patumbahin ng Duterte. Alam naman natin kung... Sige nga kayo, ilagay nyo dyan sa comment section. Bakit gusto ni Risa tumumba Duterte? Diba? That is public knowledge. No. Alam natin bakit nila ginugulo si Pastor Kibuloy. Upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at dagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas nung... Ito sasabihin ko sa inyo ng buong puso. Napaka-imposibleng mananakit ni Pastor. Napaka-imposibleng na mananakit ang mga taga kay OJC. Wala kaming nakitang bayolente sila. Kung bayolente ang KOJC, yung ginawa nila Torre diyang kalokohan sa simbahan nila, marami patay. Sasabihin ko sa inyo, kung lahat ng binibintang sa KOJC at kay Pastor Kibuloy, totoo, dadanak, natutulog yung mga yan sa damuhan. Doon, natutulog lang. Gasinong pagbabarilin yan. Kung totoo may baril sa loob, kung totoong bayolente sila. Walang naganap na ganun. That is the time na sinasabi natin, time will reveal. Napatunayan na sana bayolente ang mga taga-KOJC. May namatay ba sa kanila? Sa mga taga-KOJC may namatay. Gumanti ba sila? May nasaktan ba sa kanila? At hindi ito kwentong barbero ha. Nandun kami, natutulog kami. Kung saan natutulog yung libo-libong pulis sa baba, kami sa taas. Kaya pag nag-ikot kami alas 3, alas 4 ng madaling araw, sang katutak na pulis ang sang katutak na pulis ang mga nakalihilata ron. Kung kami mga tarantado, kung mga tarantado itong mga taga kay OJC, patay yung mga ilan doon. Wala. Mahimbing silang humihilik pa. Kahit yung mga pulis eh. Ikaw pulis, sige, tanungin ko kayo. Ikaw na lang tao, mga nanunood. Tanungin ko kayo. Doon ka matutulog sa teritoryo ng hinaharas mo? Tapos sasabihin nyo, bayolente? Matutulog ka ba? Hindi ka matutulog. Imposible. Tandaan nyo, hindi malalayo yung lugar ha. Kung saan kami natutulog sa taas, doon lang sila natutulog sa baba. Oh.
2021. Ilang araw pagkatapos nun, kinontak ako ng isang staff ni Sen Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Ito mo, ang dami niya binabanggit ng mga pangalan. Marami siyang babanggiting pangalan dito. Kung fabricated to, titipirin mo magsalita ng pangalan. Titipirin mo magbanggit ng detalye. Bakit? Mahuhuli kayo. Pag nagsisinungaling ka, di ba? As much as possible, maikli lang ang sasabihin mo, konti lang ang detalye, konti ang pangalan para hindi ka. Eto, marami siyang babanggiting pangalan at maraming ko-question sa kanya. Pero ba't niya sinasabi? Kasi nagsasabi ng totoo. Bali-balik na rin mo, totoo. Totoo yan. Kahit marami siyang banggiting pangalan. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Ontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Oh, wala siyang binanggit na gano'n, ha? Human trafficking, sexual abuse, wala siyang binanggit. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag. Alam mo yung pati alias Amanda? Ay, naku. Well, anyway, baka masubjudice tayo pero nakasampa na. Hindi dapat ito kinakausap ng opisina ni Senator Ontiveros. Naalala nyo si Grijaldo? Sinabi niya kinausap siya ni Dan Fernandez at saka ni Abante. Isiniwalat niya. Bawal po yun. Witness eh. Di ba? Resource person siyang lalabas doon. Bakit ka nakikipag-usap? Lumaki yung issue na yun about Grijaldo, di ba? Kaya nga kinontent nila si Grijaldo para hindi na magsalita eh. Pinababawing pilit pero ayaw bawiin ni Grijaldo yung mga pinagsasabi niya. Kinontempt siya. Kailan lang siya nakalabas? Nung magtatapos na yung 19th Congress. Doon lang siya pinalabas ng mga... Ay, nako. Eto. Continuous ang opisina ni Risa at si Risa mismo involved doon sa resource person. Pag na ako daw ay nasa sa SMNA News kahit hindi totoo dahil... Eto sinasabi, hindi pa raw nakatungtong to sa SMNI building. Ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala... Naalala nyo, doon na nagkabigayan daw ng baril doon sa Glory Mountain. Na binigyan daw si PRRD ng baril at dinala sa helicopter. Marami raw baril na binigay. Bakit kailangan pa doon magbigayan? Apakadami ring baril ni... Maraming baril si Pastor at marami ring baril si Tatay Digong. Lisensyado po yun. Wala pong masama doon. Collectors po sila eh. Ang nakakatakot yung hindi lisensyado. Pero ang mga baril nila lisensyado. Pero nung sinabi, doon daw nagpalitan. Hindi totoo. Alam nyo, idinidiin talaga dito ang Duterte. Duterte po ang target dito. Bakit? Si Risa may planong tumakbo yan sa 2028. Siya ang gusto niyang maging standard bearer ng dilaw. Kaya naman sinisiraan ang Sara. Sinisiraan ng Duterte. At hindi lang po dahil sa ambisyon maging presidente, alam nyo na kung ano ang kulay ng dilaw at ano ang kinagagalit nila sa mga Duterte. Naman akong nasaksihan na ang ganoong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit. Kita nyo, no? Talagang damay-damay. Bongo, Senator Bato, tinatraidor kayo ng kasamahan ninyo na si Risa Ontiveros. Pilit kayong dinadamay. Talagang ipatitiklop kayo niyan. Lahat ng connected sa Duterte, including Pastor Kibuloy, kaya itinutupi nila. Pero bukod doon sa mandikit sa Duterte, meron pa po silang habol sa kay Pastor Kibuloy. Mamaya, sasabihin, ano talaga ang habol nito kay Pastor Kibuloy? Bukod sa ito ay malapit kay Duterte gaya ni Senator Bongo at ni Senator Bato. Kasi ito yung talagang mga loyalista ni Duterte. Etong tatlong to, talagang magkabaliktaran. Sabi nga ni Robin Padilla, kahit sunugin mo kami ngayon, mangangamoy Duterte kami. Ito yun sila. Kaya gustong idawit si Senator Bongo at Senator Bato. Dapat ito imbestigahan sa hearing. Imbestigahan ito sa Senate. Pati si Pastor Kibuloy nga diniin na eh. Ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yun. Tama?
hindi niya na sinama si Senator Bato at si Senator Bongo. Hindi siya pumayag pero pinadidiin din sa kanya dahil baka mag-attend sa hearing makorner. Lumabas ito at alam natin magdidemanda si Risa at alam niya magdidemanda at magdidemanda yon. Ka-counter punch yun. Hindi naman pwedeng hindi ka-counter yun eh. Pero kita mo hindi siya takot. Kasi madaling sumagot pag ang hawak mo katotohanan. Hindi takot siya na matanong ni Senator Bongo at Senator Bato kasi sinungalingan. Ang hirap po talaga ikot-ikutin. Lalo, naku sinabi ko sa inyo, pag nakaharap ka ng magaling na abogado at ikaw ay nagsisinungaling, lalabas at lalabas yan. Pero kahit anong galing ng abogado, pag nagsasabi ka ng totoo, lalabas ang katotohanan. Kaya compare nyo, dati takot siya matanong nila Bongo na hindi naman mga abogado. Kita nyo naman si Bongo at si Bato, magaling ba magtanong sa hearing? Di ba hindi ko sila sa sinisiraan ha? Kahihina nga magtanong nung mga yun eh. Sa totoo lang. Again, hindi ko tinatawaran ng galing nila bilang senador ang kanilang pagiging loyal sa Duterte, pero yung kanilang pagtatanong para sa akin bagsak. Pero takot siya. Pero yung mga kakaharapin niyang mga dekalidad na abogado, hindi siya takot ngayon. Bakit? Kasi nagsasabi na siya ng totoo. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. Yun, kita mo, 500,000 umattend ka lang sa Senate. Imagine nyo. Tapos 500 idamay mo lang si BP Sara at si PRRD. Ito totoong kwento to ha. Alam ko, this is public knowledge naman eh. At naikwento na rin to ni Banat Bay. Okay? Kahit si Banat Bay, ang Banateros na alok po, babayaran. Hindi tinanggap ni Banat Bay. Anong utos? Siraan lang ang Duterte. Lalong-lalo na si Sara. May gumagalaw talaga para siraan ng Duterte. At ang main target is si BP Sara. Pero syempre, alam natin, malakas ang Tatay Digong eh. So para mapatumba mo ang BP Sara, kailangan tumba rin ng Tatay Digong. May kumikilos na ganyan. May alok yan. Pansinin nyo. Eto di na ako magbibintang. Kayo na mag-observe. Even mga Duterte vloggers meron. Observe nyo. Ang tatapang. Galit na galit sa gobyerno. Pero hindi mabanatan si Tambaluslos. Hindi ko napapangalanan. Kayo na lang ang mag-observe. Bakit magtataka kayo? Lahat ng nasa administrasyon binanatan. Except si Tambaluslos. Ganon? Isa pa. Ito naman sa kabilang banda. Lahat sa gobyerno binanatan. Pera si BM. Duterte to ha. Bakit po? Malaki kasi ang operan. Kung ito inopera ng kalahating milyon, mag-attend lang sa hearing at kalahating milyon. Okay, wag na po tayo magturuan kung sino. Observe nyo na lang. Kasi napaka-unlikely na binanatan mo lahat, hindi mo mabanatan si Tamba. Binanatan mo lahat, o kaya naman binanatan mo lahat, hindi mo mabanatan si Marcos. Anong meron? Di ba kayo nagtataka? Ito. Isang prueba. Meron talagang gumagalaw laban sa Duterte. So, 1 million po lahat ng binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastor Ron ng Kingdom. Pagkatapos Ayan, di ba? Ang konsensya natin, totoo yan. Ako naniniwala doon. Naalala nyo? Pinagpalit ni Judas ang Panginoong Jesus sa pila, sa pera, pinagpalit niya. Pero kalaunan na konsensya siya, binabalik niya yung pera. Hindi rin tinanggap. Nung ginawa na yung kay Jesus. Kaya nag-suicide yun si Judas eh. Why? Ang conscience po, realidad yan. Hindi ka patatahimikin niya. Kaya nga umiiyak siya eh. Sa kabila ng tulong ni Pastor Kibuloy sa kanya, ipinagbalit niya sa 1 milyon. Paggipit ka talaga, matutokso ka sa pera eh. Iyan po ang ginagawa ng administrasyon ngayon. Bayad dito, bayad doon, ayuda dito, ayuda doon. Diba? Tapos ng hearing, tinago ako ni Sen. Risa sa kanyang kondo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng
ibang pwedeng maging witness kapalit. Tinan mo, Risa, matindi yan. Binahay mo sa condominium mo. Ang tagal nito sa bahay niya, na? Sa condominium. Buong 2024. Isang taon. Sa tingin mo, walang video yan? Ewan ko, ha? Kung iisipin natin. Kaya gaya na sabi ko, hindi lalabas to ng walang hawak na ebidensya. Hindi lalabas to ng walang hawak na mga screenshot. Hindi lalabas to ng walang hawak na video. Lalantad ang condominium mo dyan. Kahit sa kaibigan mo nakapangalan yung condominium na yan, may paper trail yan. Imposibleng walang hawak na video to dyan sa condominium mo. Pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni Sen Risa. At nung Kita mo? Doon pa siya tinago sa bahay ni Risa. Oh. Dapat ikaw ireklamo ng human trafficking, Risa. Oo, ikaw pala nagtatago eh. Bakit mo tinatago? Dahil meron pang mga susunod na hearing. Oh, diyan ka muna, siguro. Hindi natin alam kung punersa ito, diyan ka lang. Kasi baka magsalita laban sa atin. Ha? Tingnan natin, abangan natin. Ako, naniniwala ako. Marami pang video ilalabas tong mama na ito. Ito si alias Rene. Marami pang ilalabas na video yan. Baka sa panggigipit mo ng human trafficking, ikaw ang ma-human trafficking. Alam nyo kung bakit human trafficking ang gustong i-ano sa kila Pastor Kibuloy? Kasi walang piyansa po. Yan din ang ginawa kay Roque, di ba? Kasi hindi ka makakapiyansa. Di ang bilis ng karma, di ba? Bumelta agad sa Risa. Pag ito may hawak na video na pinipilit mo diyan sa bahay mo, human trafficking, condominium mo yan. Di umano. Siya nagsasalita, binibigyan lang natin ng komentaryo. Ay, meron pang mga kasunod yan. January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa. Ang sabi dito, meron na siya natanggap na 1 million at kada may ibibigay siya na information about KOJC, 12,000 and 12,000. Talagang gustong idiin ng KOJC. Sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Noong August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda, kasama ang kanyang legal team na si Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Anish May Bagudyo sa isang hotel sa Quezon City. Ang pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininganyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon, sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang umawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Noong mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Blenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto niya niyang sumuko. Kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Yan. Gusto na sumuko nitong at mahina ang kaso dyan sa Pasig sa sexual abuse. Ayoko na kasi i-discuss yun kasi na nga yan, nasa kaso na yan pero nakakatawa po. Yan lang ang masasabi ko. Wait lang kayo. Unti-unti ilalabas natin. Unti-unti lalabas yan. Pero nakakatawa talaga. No? Ako, panawagan ko. Magsalita na po kayong mga ginipit at pinilit magsalita laban sa mga Duterte
at laban kay Pastor Kibuloy. Dahil madadamay kayo dito, lalo't lalo na kung ito'y si alias Rene, na ako'y naniniwala maraming hawak na ebidensya. Huwag kayong magpapigil. Tatandaan nyo po ang politiko. Gagamitin ka lang yan hanggat kaya ka yan. Pero pag wala ka ng gamit, iiwanan ka yan. Kung si BP Sara, trinaydor ng mga kasamahan niya, si BP Sara na yung trinaydor pa. Dahil nakuha na ang kailangan kay BP Sara. Kayo pa, mga ordinaryong Pilipino. Iiwanan kayo niyan. Kaya, bago pa kayo, baka mamaya ay kayo pa ay ipatumba. Dumulog na kayo. Alam ko namang alam nyo kung saan kayo dudulog at hihingi ng proteksyon. Aminin lang ninyo ang inyong mga nagawa. Patatawarin kayo. Isiwalat lang nyo ang katotohanan. Wala pong pilitan. Wala pong pilitan. Isiwalat lang ninyo ang katotohanan. Bago pa kayo itiklop dyan para hindi na kayo makapagsalita. Alam nyo kung sino ang totoong magpoprotekta sa inyo. At alam nyo rin ang katotohanan. Doon kayo lumapit sa katotohanan. Doon. Alam nyo kung sino ang malinis, sino ang madumi. Alam nyo kung sino demonyo dyan. Kayo na po ang mag-decide. Pumunta kayo doon sa katotohanan. Iwan ninyo ang demonyo, pumunta kayo sa katotohanan at doon kayo kumuha ng proteksyon. Hindi kayo poproteksyonan ng mga demonyo. Kayo na mag-decide. At alam kong alam ninyo asan ang katotohanan. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siyang maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking. At nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni Pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Tinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung meron pa akong naitatagong impormasyon. Ako itataga ko sa inyo. Walang mahahanap na human trafficking na ebidensya itong mga ito. Wala pong human trafficking. Labas-pasok po kami sa kingdom. Ang target dito, Duterte. At meron pang isa. Pero isa sa target nila, Duterte. Alam naman nating malapit nga si Pastor Kibuloy sa Duterte. Yung naalala nyo, yung siege, di ba? Meron daw nagreklamong bata dahil nirereklamo kinidnap daw yung nanay niya. Oh. Isipin mo, yung nanay yung nanay nirereklamo ng ano. Pagkatapos nung bumalik, kinuha ng team ni Torre tapos bumalik. Bakit? Gusto talaga sa loob. Diba? Hindi totoo, fabricated. Oh. Meron bang human trafficking babalik ka sa loob? Nasa proteksyon ka na ni Torre? Diba? Na-interview namin yun eh. Kaya sabi ko, yung katotohanan dito sa KOJC, hindi namin nabalitaan. Nakakwentuhan namin. Yung kunwaring nagrereklamo ng human trafficking. Malinis po. Gusto talaga sa KOJC. Again, hindi na diniga. Kita ng mata namin. Kausap namin, kakwentuhan namin. Sinabi ko sa kanya na maghahanap ako ngunit wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israelito Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito. Yeah, about Attorney Torion. Even sa siege before, planong oferan to si Torion. Makikipag-meet sa kanya. Buti na lang hindi siya dumating. Ayaw talaga nila si Attorney Torion. At kita naman natin, talagang magaling. Ha? Yung kwento niya, kikita nyo connecting the dots. Walang loophole. Bakit? Totoo eh. So sa panahon ng KOG Siege sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024, everyday kami nagmi-meeting kasama yung mga... Pambira ka? Joke lang. Wala na yan. Tapos na yan. Delikado buhay namin dun sa siege. 16 days yun nandoon kami. Meeting lang pala kayo ng meeting dyan. Pinagpaplanuhan nyo kami sa loob. Mabira ka, alias Rene, oh. Pag nakita kita, kukurutin ko singit mo. No, sige. Meron pala sila. Ha? Sabi ko sa inyo, may gumagalaw sa background eh. Ako ni Senrisa, yung PNP, CIDG,
nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice at yung mga tumiwalag sa kingdom. Kita mo, ang dami ha. CIDG, NBI, US Embassy. Ang daming involved. Kung ito ay binayaran lang para bumaligtad, ulit, ang facts nito titipirin. Ang babanggiting tao, isa lang. Ididiin lang nito si Risa. Kasi mas marami kang idamay na tao, pag fabricated ang sinasabi mo, mas madali kang mahuhuli. Gaya nung sinabi niya, natakot siya kay Bongo at kay Bato dahil baka matanong siya. Pero dito, lagtad oh. Di ba? Ano yung mga sinabi? O, sino-sino? Sinabi ko sa kanya na Embassy, Dami yun. August 24 hanggang September 8, 2024. Everyday kami nagmi-meeting. Kasama yung mga staff ni Sen Risa, O, staff ni Risa, nagbi-meeting habang nagsisiege. Ano? PNP, CIDG, PNP, CIDG, nandun yung US Embassy, US Embassy, yung NBI, NBI, ang Department of Justice, DOJ, hello! at yung mga tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na sina Ann Lagerder at Arlene Stone. May balita nga tayo na yung mga tumiwalag, ginagapang. Para ano? Gamitin. Gamitin laban sa Duterte, gamitin laban sa kay Pastor. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite or ma-extraordinary rendition si Pastor sa US. Nakita mo yung plano nila. Ginawa kay Tatay Digong eh. Naalala nyo, una pa lang sinasabi na ni Pastor Kibuloy yun, "Oy, ako aminin ko, medyo ako nga, bakit pati US pakikialam? Sobra naman." Ngayon na-realize ko, totoo. Ginawa kay Tatay Digong eh. Pati sa US ginawa. Kasi yung presidente before doon, kasabwat, ay malakas sila. Paano pabagsakin ng kingdom? Ang pangunahing pinag-uusapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampa ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Yan kasi para may isampa. Diyan nga sila natuto sila dito kay Pastor. Hindi nila basta mailipad doon kasi may kaso rito. Naalala nyo, nagtataka tayo, bakit ayaw nila, sa dami ng sinasabi nilang paninira, extrajudicial killings ni PRRD, ba't walang kaso? Para madala. Hindi nila madala basta ngayon. Kasi nga kinasuhan, may kaso. Kaya nga pinapakancel na yung kaso rito para madala doon. Oh. Pero bakit biglang nagbago ang plano? Sasagutin yan. Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit, hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa Yun, di ba? Alam naman natin eh. Nung panahon na may connection sila Marcos doon po na-raid ang KOJC sa ibang bansa, sa US. No. Tama naman, nakaupo si Trump. Humina ang kanilang connection. Pansin nyo, di ba? Bigla silang may connection sa US. Bigla nga nagkaroon ng EDCA, di ba? Buti na lang si Trump ang umupo. gobyerno ng US. So dahil dito, nang mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya. Kaya naman nagutos si Sen Risa Devero sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas. Kaya ako rin isa, sampahan mo ng kaso. Okay yan. Kasi sasampahan daw ng kaso ni Risa. Go ahead. Sampahan mo ng kaso. Nang magkalabasan ng ebidensya sa korte. May mga ebidensya. May mga ebidensya yan. Kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyang pabagsakin ang kingdom. So tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOJ siege dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Ang bunker ang pangunahing hinahanap kaya pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom. Lalo na naalala nyo? Di ba? Dumudugtong-dugtong. Nagmi-meeting sila habang nagsisiege. Hindi talaga si Pastor lang ang hinahanap nila. Gumawa lang sila ng excuse na hinahanap nila si Pastor doon. Naghahanap sila ng bunker sa paniwala nila. Meron sila makukuhang bunker, meron sila makukuha na kayamanan. Kaya pag nahuli si Pastor, sabihin nyo lang kung asan yung bunker na yan, maliligo tayo ng pera. May party kayo. So ano ibig niyang sabihin? Hinahabol ni Risa at ni Torre yung bunker dahil swapang sila sa pera. Kung susundan natin yung sinasabi nito si alias Rene, meron silang intensyon doon sa pera na hindi naman nila pera. Kung meron mang bunker doon, yung unang habol nila. Kaya nga pinauso nila tong pinauso nila tong Angels of Death. Bakit? Para mapatawan ng terorista. Sa susunod niyang terorista nang itatawag kay Pastor. Para ma-sequester yung yaman. Para yung ma-freeze ang account.
Meron silang, bukod sa malapit sa Duterte si Pastor Kibuloy, meron silang habol sa kayamanan ng KOJC. At naniniwala sila may pera doon sa banker. Hindi ko alam kung naghahanap sila ng ginto, naghahanap sila ng pera. Pero nakita ninyo, na i-live namin yan. Even mainstream media, naghukay sila doon. Kaya yung sinasabi nito, totoo. Dawit si Torre, babanggitin niya mamaya si Torre. Pangunahan ko na. Magkasabwat siyang dalawa, si Risa at saka si Torre. Dito sa Siege. According to alias Rene ha, huwag kayong magagalit sa akin Risa at Torre. Pinapaliwanag lang natin kung ano yung nangyari. Pinapaliwanag lang natin yung sinasabi ni alias Rene at kino-connect the dots natin. Pinapakita natin na may katotohanan ang sinasabi nito. Bakit nasa loob kami? Nakita namin yung bunker. Nakita namin totoong nagpapasok kayo ng hindi pulis para maghukay. May ebidensya doon. Even Senator Bato and Senator Robin nakita yun. Hindi nyo matatanggi yun. Konektado sa lahat to. Sa Central Headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong. Ganyan sila katindi. Risa Hontiveros, Torre, magkakuntsaba kayo. Siya nagsabi. Ganyan kayo. Kung totoo sinasabi nito at ako'y naniniwalang totoo sinasabi ni alias Rene, gahamang kayo sa pera. Tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yon sina Edward Masayon alias Jackson. Hindi mo maalala may pinapasuot sila doon ng pulis na hindi naman pulis? Inamin nila yun sa hearing para maghukay. Pinakita namin yung picture sa kakilala naming matalik naming kilala na isang matanyag na apelyido sa Pilipinas na dating merong negosyong mining. Yung paghuhukay daw, naghahanap ng ginto, hindi naghahanap ng tao. Kalokohan nito mga to. Lumabas yan, sa hearing lang to Sa hearing yung ginawa sa Davao ni Senator Bato. Pumasok sa Kingdom compound na nagkunwaring pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Nahuli din yan live. May live po yan. Nagtuturo kunwari kung saan. Kasagsagan ng sage ng message sa akin si Fiona, staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp na... WhatsApp. Palagay ko merong hawak ng screenshot. Nag-message. Staff mo Risa. Tapos itatanggi mong involved ka. Sa reklamo kayo sa korte kayo maglabasan ng ebidensya. Sinabi niya na dapat ko daw tanggalin sa kaso ko si June Andrade dahil isa daw siya sa amin na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may contact ako sa Kingdom dahil hindi na raw mahanap si June Andrade. Hanggang ngayon, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Noong November 5, 2024, nagkaroon kami ng meeting kasama sina Undersecretary Nicolas T. ng Department of Justice at 4 DOJ, Undersecretary ng DOJ. pang prosecutor. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogados, Attorney Domingo at si Attorney Ian, 3 representative from NBI, 2 lawyer at 1 agent. Ang sabi ni Yusek sa amin, bawat isa sa amin na nag-witness sa Senate investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign na mga administrator ng Kingdom na kakasuhan namin. Meron reward na 1 million pesos kung magfa-file kami ng kaso laban sa kanila. Kita mo, ang laki, di ba? Ganyan nila. Ito, kumukonek po ito. This is not an isolated case. Okay? Grabihan po ang lagayan ngayon. Hindi lang po dito. Even si Chanko sinasabi na nagkaroon ng lagayan, nagkaroon ng pag-release ng pondo sa mga congressman kapalit ng pirma para pa-impeach si VP Sara. Ito ay malawakan talagang diskarte para talagang idiin ang mga Duterte. At the end of the day, Duterte pa rin ang kalaban talaga nila. Yung pangarap ni VP Sara, ay pangarap ni Risa Hontiveros, pangarap nung nila Tambaluslos, pangarap nung kung sino-sino, lahat directed coming from few camps or different camps attacking VP Sara. Upang tuluyan na daw masira at mawala ang Kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni Pastor at ng Kingdom. Grabe kagahaman, no? Hindi lang sila sa kapangyarihan gahaman, pati sa pera. Katindi na itong mga to. Alam mo, sa akin wala namang masamang yumaman eh. Pagpapala sa Diyos yan. Kung Diyos ang magpapala sa'yo. Pero yung kukuhanin mo yung pera dahil sa kasamaan,
Hindi maganda yun. Sa akin, naka-assign yung dalawang administrator na sina Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Pati na rin yung dalawang key person ng SMNI na si Cristina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. Alam mo yung mga binanggit niya? Sila si Sir Marlo, sila Ma'am. Lahat yan, sila Tina, sila Ma'am Eleanor. Ang babait ng mga yan. Ako walang biro. We can attest to that. Hindi po dahil party kami ng SMNI. Alam mo naman, critic kami. Diba? Kina-question nga nag-post ako sa Facebook, nirereklamo ko yung Maynilad. Di ba kakampi nyo bilyar? Wala akong pakialam sa kampi-kampi. Mali-mali. Maynilad, tinitira ko yung prime water. Akala nyo kakampi nyo si bilyar? Wala akong kampi-kampi rito. Totoo ito, hindi po kami member ng KOJC. Yung mga binanggit nila, hindi lang sa hindi violente. Napakabait ng mga yan. At siya mismo nag-atis, kaya nga pinapademanda kasi yan yung mga core, yan yung mga nasa haligi ng SMNI, ng KOJC. Pansin ninyo, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Dahil sa maliit na tanong, nagsimula to sa maliit na tanong ni Ka Eric. Hindi ko sinisisi si Ka Eric, tama naman, nagtanong lang siya. Wala pa ako sa SMNI nun. Blinag ko na ito. Tumawid sa SMNI. Sabi ko, pambihira tong mga to. Tanong lang ni Ka Eric, dinamay ang SMNI. Pagkatapos nung dinamay ang SMNI, dinamay si Pastor. Ulitin ko, wala pa ako sa SMNI yun. Binanata ko, sabi ko, doon pa lang, kita ko na. Sabi ko, mayroon silang habol kay Pastor. Hanapin nyo yung vlog ko at as early as that. Katotoo. Hanggang ngayon yung mga, hindi po tayo nagmamagaling ha. Kasi nakikita natin yung nangyayari, nagko-connect na. Sabi ko nga, Risa, wait ka lang eh. Pero ito na. Again, hindi tayo nagmamagaling. Pero nakikita mo yung flow eh. Saan sila galing yung pag-atake sa bawat side? Yung maliit na tanong ni Ka Eric napunta kay Pastor Kibuloy, anong layo, di ba? Doon lang nagsimula yun yung tanong ni Ka Eric. Tapos biglang nabanggit si Pastor. Tapos si Pastor na ang idiniin. Si Ka Eric nga hindi na dinidiin eh. Masyado. Di ba? Alam mo na talagang meron silang pakay lang. May dalawang minister, si Carlo Catiil at si Rico Mandin. Sila Carlo, kasama ko. Kababait na tao niya. Kasama ko. Hindi ko pinagtatanggol dahil nakasama ko. Pinagtatanggol ko kasi nakita ko yung ano niyan, kaliwat kanan nila. Nakikita ko yung totoong tao nila. Kung paano sila magsilbi. Hindi kasi Coach Oli, pagtatanggol sila kaya kanila hindi mo maitatago. Lagpas isang taon na kami sa SMNI. Madaling magtago sa isang tao ng kanyang katotohanan. Isang beses. 2 beses tsamba. Yung 3, 4, 5, imposible na. Pansinin nyo ang tao lalabas ang katotohanan. Araw-araw po namin nakakasalumuha itong mga tao na ito. Totoong tao po ito. Ayoko man sabihin, nababait niyan. Kung may tarantado man itong mga banateros. Naaliswahan nga ako na, ano ba word doon na, nasasagwan nga ako pagka ando doon kami kasi kababait ng mga tao, tas yung mga kasama ko mga banateros, mga loko-loko. Hindi, pati ako loko-loko. Oh. Tas ang babait ng mga tao doon hindi makabasag pinggan. Yung bang, hindi ko sila, wala akong nakita sa kanila kung hindi paano magsisilbi sa tao. Nakasama ko sila sa kampanya, nakita ko sila sa gitna ng problema. Nakita ko na sinasaktan sila, inaapi yung karapatan nila dyan sa siege. Anong sinasabi nitong mga ito? Suklian natin ang kabutihan. Nakita namin yung totoo. Hindi po plastic. Ay kaya nga yung mga kasamahan ko lalo si Boss Dada at si Jeggy Barra, gusto nang banatan yung mga yun Kasi naiinis na sila, ba't ano ba itong mga taga-KOJC? Ginaganito na, pagmamahal pang sinabanggit-banggit. Kami na, babanat. Parang ganun. Totoong tao po itong mga binabanggit ni Alias Rene. Nakasama ko yan hindi isang araw. Halos everyday kasama ko yan. Yung iba dyan, nakasama ko sa ibang bansa. Nakasama ko matagalan. Naku. At coordinators na sina Grace Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay Alias Jackson naman, yung naka-assign sa kanya, yung mga lalaking administrator. So kita mo binigyan silang bawat assignment para i-demand ang KOJC. At ang alok 1 million magdemanda lang. Yeah. Pero puntahan natin. Huwag po tayo mag-focus sa KOJC. Puntahan natin yung pakay
at yung maling ginawa ni Risa Hontiveros. Okay lang, karapatan mo magdemanda ka. Go ahead na magkalabasan ng ebidensya. Pero ito ay talagang directly connected sa Duterte ito. At wag po nating lubayan. Wag na po nating, siguro ito ang dapat nating pag-usapan. Ito ay sa mga vloggers. Ito pong kasong ito ay makakatulong sa Duterte. Wag na po natin pag-usapan yung personal na buhay. Wag na po natin pag-usapan yung mga buhay ng pamilya ng Duterte. Ang pag-usapan natin ito. Lihitimo ito na ginawa ng isang politiko. Magkakasabwat po sila. Dito po tayo mag-focus. Nananawagan muli doon sa mga mga testigo. Hindi kayo matutulungan ng mga politiko. Magsabi kayo ng katotohanan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan.
3 na. Pang-apat na sardinas. Okay na.